Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin gagamitin itong dalawang timer natin. Itong isa, ito yung instantaneous timer at saka ito namang isa ay normal timer lang. Wala siyang instantaneous contact. Ito naman mayroon. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Itong dalawang timer na ito guys ay pareho silang on-delay timer. Ngayon gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung anong pagkakaiba nilang dalawa. Itong instantaneous timer natin, kung makikita natin dyan sa drawing, mayroon kasi siyang instant contact. So ito siya, pwede siya magkakaroon ng maintaining contact. Pag gumamit tayo ng instantaneous timer, hindi na natin kailangan ng relay para gagana ang ating timer. Direct na ito guys, ikabit natin to, may delay contact na rin siya, no? Mayroon siyang maintaining contact pag itong instantaneous timer na ating ginamit. Mamaya guys, papakita ko sa inyo sa wiring para naman makita natin kung ano ang pagkakaiba ng function nilang dalawa. Pag ito naman ang gamitin natin guys, na wala siyang instantaneous contact, pareho lang naman silang dalawa. Pero ito guys, kailangan natin ng relay para magkakaroon siya ng delay contact, no? Kasi pag gumamit tayo ng timer na on delay contact, ibig sabihin mayroong delay na procedure doon para mag-a-activate yung device natin. Itong dalawang ito ay pareho lang 8 pins, no? Kung makikita natin dito, pareho lang 8 pins. Tapos ang base nila, pareho lang din. Ganon din dito guys, no? Ganon din dito, no? Ito siya ay 8 pins, itong instantaneous timer natin, at ito rin ay 8 pins din ang base natin na ating ginamit. Pareho lang silang dalawa sa base. Walang pagkakaiba. Tapos dito naman, sa kanilang diagramming, mayroon silang pagkakaiba, no? Dahil dito na side, mayroon siyang instantaneous contact. Dito naman, wala. Pero pag dito naman, sa walang instantaneous contact, diretso lang siya, no? Wala siyang indication about sa instantaneous contact. Ito ay analog, no? Analog timer ito, hindi sa digital. Kung makikita natin. Ngayon guys, ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang function nitong dalawa para naman makita rin ng mga baguhan. So ngayon, itry natin ngayon. Bali, itong diagram na ito na yung kinalabasan, no? Ito yung timer natin, ito na yung base ng timer natin, no? Lalagyan natin to ng instantaneous timer at saka yung walang instantaneous timer para makikita ng mga baguhan kung paano ang function niya, no? Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin yung diagram, no? Ito yung stop natin, ito yung start, ito yung timer, tapos magnetic contactor natin, ito siya. Tapos mayroon tayong overload, no? Ito siya. Red lamp, green, at saka yellow para sa trip natin, no? Pag ilagay natin tong instantaneous timer dito, ito yung instantaneous timer natin guys na itry natin. Ayan, gumana ang red una kasi nagkakaroon ng power, no? Ang red, ito hindi dahil putol, ito naman putol, no? Ngayon, pag i-press natin to guys, bitawan ka agad natin kasi magko-close yan eh. I-try natin, nakasetting sa 3 seconds, no? Ayan, after 3 seconds, gagana ang magnetic contactor natin, no? Dahil demonstration lang naman. Ganun ang kagandahan niya, no, sa instantaneous timer. Ilagay natin sa 4 seconds, guys. I-off muna natin. I-try natin ulit, 4 seconds, no? Try natin. Pag-press natin, guys, 4 seconds, magka-counting muna siya kasi on delay nga yung timer na ating ginamit. After that, gagana ang magnetic contactor natin, no? Try natin. Ayan. Saka gumana ang magnetic contactor natin. Ngayon, pag i-trip naman natin, gaya ng sinasabi dyan sa drawing, mamamatay itong green. Ang ilaw ang yellow natin, no? I-trip natin. Ayan, namamatay siya, umilaw ang yellow natin. I-reset natin. Ayan, pag naka-reset siya guys, babalik siya sa paggana ng magnetic contactor natin. I-off natin. Ngayon, i-try naman natin itong wala siyang instantaneous timer, no? Wala siyang instantaneous timer. Nakasetting din siya sa 3 seconds. Tingnan mo ang pagkakaiba nila. Pag i-press natin to,
hindi siya gagana. Wala siyang maintaining contact, no? Tingnan mo, oh. Oh. Pag bitawan natin, wala, mamamatay lang. Ito ang pagkakaiba sa timer na walang instantaneous kaysa mayroong instantaneous timer. Tingnan mo, oh. Pag bitawan mo, mamamatay. Pero pag ilong press mo, guys, magka-counting siya, no? At after that, pag gumana, bitawan mo, gumana na siya. Yun ang pagkakaiba nila, guys, no? Pag iganon mo, hindi siya gagana. Pag ilong press mo, saka siya gagana. Ayan, saka siya gumana. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa, no? Dahil magko-close na rin ito, ang maintaining contact niya. Sana guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.